Invited na sila sa drug test! Pangalawa, ito nga po Executive Order number 81, hindi rin pangkaraniwan ito. First time sa kasaysayan ng ating politika na ang presidente ay nagtanggal ng member ng National Security Council, hindi isa, hindi dalawa, tatlo, apat nga eh. Tatlong former president at isang active o isang incumbent vice president. Sino ang mga tinanggal sa National Security Council as member? Joseph Estrada, former president. Gloria Macapagal Arroyo, former president. Rodrigo Roa Duterte, former president. At Vice President Sara Duterte. Ibang klase rin pong desisyon yan. Hindi yan desisyon ng mahinang liderato. Yan ay desisyon ng may tapang, talino at dedikasyon na sa paninindigan niya. Hindi kailangan na mag-advise sa kanya bilang advisory body ang National Security Council ng mga hindi niya pinagkakatiwalaan. Ano talaga itong tao na to? May depresya siguro sa pag-iisip ito. O kaya talagang ang tawag dyan, duwag. Alam mo, Mr. Vlogger, yung pinagtatanggol mong presidente, insecure yan. Takot yan doon sa VP Sara Duterte. Hindi niya kaya. Ngayon, tinanggal niya yung presidente, si Pangulong Digong, Pangulong Gloria, Pangulong Erap. Bakit? Kasi mahinang nilalang. Walang natapos. Natapos ba yan? Hindi natapos ng kolehiyo yan. Walang kurso yan. So, ibig sabihin, undergraduate yan kasi puro bulakbol. Puro kokain ang ginahinato-pag niyan. Puro kokain. Alright. Reaction, TVPH. Nagbabalik po. Reaction, 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 reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Mantakin ninyo, meron nagsabi na napakagaling daw na leader ni Bobong Marcos. Napakagaling daw na leader ni Bobong Marcos. Pero bakit hindi inimbitahan ni Donald Trump si Bobong Marcos? Anong dahilan? Malalaman po natin dito ang dahilan kung bakit hindi inimbitahan ni Donald Trump si Bobong Marcos. Ito po. Ito ang dahilan kung bakit hindi po inimbitahan ni Donald Trump si Bobong Marcos. Question, which candidate, that was Christie's question, which candidate in your mind would be best for the alliance, Donald Trump or Hillary Clinton? I would say, I suppose I would be very hesitant to say Donald Trump because he seems rather belligerent. So I have no interest in waging war against any country. Thank you, Sandra Marcos. Question, which candidate... Diba? Yan po ang sagot ni Bobong Marcos. Si Donald Trump ay di umano baka mahilig sa gera. Ito po ulitin natin para marinig po ng ating mga kababayan ng malinaw, clear. Candidate, that was Christie's question. Which candidate in your mind would be best for the alliance, Donald Trump or Hillary Clinton? I would say, I suppose I would be very hesitant to say Donald Trump because he seems rather belligerent. So I have no interest in waging war against any country. Oh, di ba? Ano daw siya? Belligerant. Anong ibig sabihin ng belligerant? Anong ibig sabihin ng belligerant, mga kareaksyon? Anong ibig sabihin? Right. Anong ibig sabihin po ng belligerant? Ang belligerant ay hostile and aggressive. A nation or person engaged in war or conflict as reorganized by international law. What is a belligerant? Belligerent, bellicose, pugnacious, quarrelsome, contagious, meaning having an aggressive or fighting attitude. Belligerent often implies being actually at war or engaged in hostilities. Belligerent nation. Yan po ang ibig sabihin ng belligerant. Ibig sabihin ng tingin po ni Bobong Marcos kay Donald Trump ay palaaway. Palaaway po ang tingin ni Bobong Marcos kay Donald Trump. Oh, Donald Trump, hey man, Bobong Marcos said that you are belligerent. Ganun po ba yun? Tama ba yung Inglesero ko? Tama. Si Bobong Marcos daw, ang tingin po niya kay
dito kay Donald J. Trump ay belligerent. So, ibig sabihin, mas pinili niya si Hillary Clinton. Ang problema kay Hillary Clinton ay isang Democrat. Ang Democrat po ay yan, ang ginagawa nila, West Philippine Sea. Nagpadala ng maraming armas. Barko. Missiles. Wala namang saysay. Walang saysay mga kareaksyon. Patuloy pa rin ang pambubuli sa atin ng Ching Chong Chang. Ayan po mga kareaksyon, ang tingin po ni Bobong Marcos kay Donald Trump ay belligerent. Ibig sabihin, aggressive, palaaway, palagera. Ayaw daw po niya si Donald Trump. Hey, Donald Trump, Bobong Marcos doesn't like you really. He said, it seems you are belligerent. That's why you don't invited him in your inauguration. Because you are belligerent, Mr. Trump. Ganun ba yung Bobong Marcos? Alright, kawawa naman si Bobong Marcos. Kinausap si Donald J. Trump. Wala namang nangyari. Gusto lang niya na ma-invite siya. Nagpapansin, hindi pinansin mga kareaksyon. Ayan po, gusto po ninyo marinig yung pinakamalupit niyang aso. Yung tuta ni Tamba tsaka ni Ngagba. Ayan o. Ito po yung tuta niya. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. O, di ba? Remember, Bobong Marcos, ang trabaho mo ay per ora. Kaya pag nagpadagdag ka ng oras, Bobong Marcos, alam mo ang gagawin mo. Tawagan mo si Marbil, mag-explain ka sa kanya, sabihin mo, nagpapadagdag ka lang ng oras pero hindi ka adik. Hindi sila mga adik, mga kareaksyon, nagpapadagdag lang po sila ng oras. Yan pala ang dahilan kung bakit hindi po inimbitahan ni Donald Trump si Bobong Marcos dahil hindi siya adik. Baka gusto ni Donald Trump ay isang adik. Ito po mga reaksyon, isa po itong vlogger. Vlogger po ito ni Tamba, at saka ni Ngagba, at saka ni Palaka. Pakinggan po natin kung kilala nyo ang boses na ito. Ito po. Ni Pangulong Marcos ay pagpapatunay na nagkakamali ang mga anti-Marcos o kung sino man po na bumabatikos sa ating pamahalaan. Nagkakamali daw ang mga bumabatikos sa ating pamahalaan. Wala namang bumabatikos sa pamahalaan. ang ginagawa ng pamahalaan ay wala. Paano mo babatikusin ang pamahalaan? Wala namang ginagawa. Diba? Wala namang ginagawa Diba? Wala namang ginagawa si Bobong Marcos. Wag niyong anuin si Bobong Marcos. Wala na nga ginagawa yung tao. Inaano niyo pa. Ganyan po ang ibig sabihin ng mga vlogger ni Bangag. Pakinggan po natin. Kilala niyo na po ba ang boses ng tao na to? Ako hindi ko kilala to Basta't boses lang ang pinadala sa akin. Ngayon, pinagkikinggan ko, sabi nila mag-react ako dito. Ngayon, magre-react tayo. Sabi daw niya, ito, pakinggan natin Wag niyong anuin si Bobong Marcos. Wala na nga ginagawa yung tao. Ano nyo pa? Ito po, pakinggan natin. Itong topic natin, sana magustuhan ninyo. At malaya po kayong makapag-comment o react kung tama o mali. Pero Pasintabi po natin makapag-comment daw o react sa kanya kung tama o mali. Marami pong ayaw po ang boses ng taong ito. Marami ang nakakilala sa boses ng taong ito. Pero ayaan nyo pong mag-react ako kasi mayroon siyang mga sinasabi ditong mga taliwas, mga baluktot.
Pakinggan po ninyo ha. Pasintabi lang sa mga taong naiirita sa kanyang boses. Alright, ito po. Tayo may kanya-kanyang observation, opinion, at analysis sa mga nangyayari. Itong topic natin, sana magustuhan ninyo at malaya po kayong makapag-comment o react. Malaya daw tayo makapag-comment o react. Tayo may kanya-kanyang observation, Sige. opinion, at analysis sa mga nangyayari. Ayun. Dito po sa kasalukuyang nagawa na at ginawa Ano yun? ni Pangulong Marcos, Galing. ipagpapatunay na nagkakamali ang mga anti-Marcos o kung sino man po na bumabatikos sa ating pamahalaan ng Pangulong Marcos na sinasabing mahina, weak leader at kung ano-ano pa. Ikaw lang ang nagsasabi yan. Wala nagsasabing mahina siya at weak leader. Ang sinasabi namin, wala siyang alam. Paano natin masasabing mahina o weak leader ang walang alam? Diba, walang alam eh. Hindi siya pwede maglaro sa laro ng pagiging presidente yun. Pero yung mahina at weak leader, ikaw ang nagsabi doon ha. Kilala niyo po ba kung kanino boses ito? Buhay pa ba yung tao na to? Buhay pa. Okay. Pakinggan natin. Sabi niya, malaya tayong mag-react at magbigay ng opinion. Okay, ano pa? Pasok! Ng mga akusasyon. Kasi para po sa akin bilang broadcast journalist Sige. at political blogger, Galing. hindi po pangkaraniwan at matapang at matalinong desisyon yung ginawa ng ating Pangulo. Ano yun? Una, yung pagbito ng malaking pondo na isiningit ng mga politikong kaalyado niya para dito sa budget for 2025. Matindi pong Oy, siraulo ka ba? Siraulo yata tao na to. Mga kareaksyon. Anong binito niya? Mahigit 100 billion lang. Anong binito niya? Wala siyang binito. Ano nangyari sa ating budget? Wala naman masyadong pagbabago eh. Binito ka dyan. Sige, pakinggan natin ha. Pakinggan natin. Hindi naman, siraulo ba tao na to? Hindi. Sige, pagtsagaan na lang natin. political will yun. Kasi mga kaalyado niya ang nagsingit ng 194 billion yung binito. Kasama na dyan yung 26 billion inalis sa Department of Public Works and Highway. 26 billion yung tinanggal sa Public Works and Highway. Mahigit 1 trillion yan eh. Naniniwala pa ako dyan kung halimbawa 800 million lang. Pero 26 billion lang. Oy, sino ka mang tao sa'yo, huwag mo lukuhin ang taong bayan. Niloloko mo ang taong bayan eh. Huwag mong gawin yan. 100 billion lang ang binito. 100 billion lang. Diba, mantakin mo, sa Department of Education, pati yung PMA, sinama. Ay, wala, stick talaga ito si Bobong Marcos. Ay mga politiko sa Kongreso at Senado ang nagsingit nun eh. Wala Sige. namang iba. Maaring kasapakat yung ibang taga-executive department. Pero pagdating sa Pangulo, ni-review. Hindi lang ni-review, dinilit, tinanggal, inalis. Pag nagsalita ang tao na to, kala mo totoo yan, review, dinilit, tinanggal, inalis. ang pinag-usapan po natin, 100 billion lang ang binito. 100 billion ang binito, ang PhilHealth, oy, makinig ka, ang PhilHealth, walang pondo. Gago ka ba? Ang PhilHealth, walang pondo, tapos dinidepensahan mo si Bobong Marcos. Meron kaya ng diferensya sa pag-iisip, sir? Tanong lang, may diferensya ka ba sa pag-iisip? Sige, pagbayaan natin. Sige, tignan natin kung ano yung katuwiran ng mga kampo ni Tamba. Yung budget na wala sa original na proposal ng Executive Department before Congress and Senate. Maliban doon, isa pang matapang at political will ang pinakita. Inalis sa Kongreso ang AKAP, distribution po ng assistance para sa kapuspalad
na Pilipino mahihirap. Yung ayuda. Tinanggal daw sa Kongreso. Bakit? Sa Kongreso ba dapat yan? Hindi pwedeng tanggalin sa Kongreso yan dahil hindi naman talaga belong sa Kongreso yan. In the first place, sa DSWD yan, hindi sa Kongreso. Umiepal lang si si Tambaluslos. Huwag mong sabihin tinanggal sa Kongreso. Hindi talaga sa Kongreso yan, di ba? O ibig sabihin sa Kamangmang. Tinanggal daw sa Kongreso yung AKAP. Hindi naman talaga sa Kongreso yan Dapat yan sa DSWD o kaya yung sangay ng gobyerno na nagdi-disperse ng pondo para sa mga kapos-palad. Pero hindi sa Kongreso. Tinanggal daw sa Kongreso. Ano ka ba naman, boy? Ilang taong gulang ka na, wala ka pa ring alam. Grabe itong tao na to. Kasi kasinungalingan pa. Mainit sa impyerno, boy. At ang utos ng Pangulo, gumawa ng guidelines at ang the Executive Department through Department of Labor or Department of Social Welfare Development ang magdi-distribute ng AKAP program. Ano po? Talaga sa DSWD yan. Uy! Sir, sa DSWD talaga yan. Ano ba naman ginagawa mo? Ikaw naman. Diretso. Hindi po tinanggal yung budget para sa ayuda, pero inalis sa mga politiko, inilagay sa Executive Department. Ibang klase pong desisyon yan. Hindi yan desisyon ng mahinang liderato. Para sa'yo, ganyan na yung may political will na liderato. Yan na. Nalalakasan ka na kay Bobong Marcos. Grabe ka naman. Ano ba pangalan ng vlogger na to? Mahinang klaseng vlogger to Grabe. Ang utos ng Pangulo, gumawa ng guidelines at ang the Executive Department through Department of Labor or Department of Social Welfare Development ang magdi-distribute ng AKAP program. Hindi po tinanggal yung budget para sa ayuda, pero inalis sa mga politiko, inilagay sa Executive Department. Ibang klase pong desisyon yan. Hindi yan desisyon ng mahinang liderato. Hindi yan desisyon na sinasabi nila na walang alam o mahina ang kaalaman at weak leader. Hindi yun ganun. Matapang at matalinong desisyon yun sa aking analysis at opinion. Gago ka ba? Para sa'yo yung desisyon na yun na yung AKAP dadali sa DSWD tsaka sa Department of Labor and Employment, gano'n. Matinding na yun, political will. Para sa'yo yun ang pinagmamalaki mong political will ni Bobong Marcos. Oy, sino ka man, boy? Alam mo ba na yun talaga ay dapat sa DSWD at hindi sa Kongreso? Political will, oy. Tatanggalin namin ang AKAP, ilalagay namin sa DSWD. Ibig sabihin, bobo yung presidente mo. Hindi niya alam na talagang dapat yan sa DSWD. Ibig sabihin, hindi siya mahinang klase. Walang alam. Ikaw lang ang nagsasabi niyan kasi ikaw mismo wala kang alam. Wag mong ilito yung taong bayan. Huwag mong iligaw ang taong bayan. Isa kang vlogger na pulpol. Matagal mong vlogger na to, nagbablog, hindi alam mo sinasabi. Huwag ka nang mag-vlog kung ganyan lang ang pagpapaliwanag mo. Grabe ka, boy. Tama-tama yung ginawa ng Pangulo. Hindi biro yan. Usually, pagka inaproba ng Kongreso o isiningit ng Kongreso, isiningit ng Senado o galing sa Philippine Congress, both Congress and Senate, ang mga budget proposal nila, inaaproban usually yan ng Presidente. Maaaring pakikisama. Usually daw inaaproban, naalala mo ang Pangulong Duterte noon, binalik niya sa kanila yung tinatawag na budget. Pakikisama. Hindi niya kaagad pinirmahan yan. At kunyari, ni-review niya yan kasi nag-aalburuto na yung taong bayan.
Dahil yung 2025 budget, yan daw ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Okay ka lang, vlogger. Huwag ka nang mag-vlog kung hindi ka marunong magpaliwanag, boy. Nagre-react lang ako kasi marami pong pwedeng makarinig sa tao na to. Kailangan ma-reactionan natin to. Sila po yung mga fake news na nagliligaw sa opinion at dapat malaman ng taong bayan. Tinanggal daw sa Kongreso yung AKAP. Ibinigay daw sa DSWD. Sa DSWD naman talaga dapat yan. Oy! Hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Ito'y vlogger na pulpol. Diba? Pag natin matanda na tong vlogger na to, wala pa rin alam. Maaaring pagbibigay para makabuelo ang mga politiko. Pero kay Pangulong Marcos, hindi. Kapartido niya o hindi, nagsingit ka, ayaw ko niyan. Dahil hindi yan pabor sa bayan. Baka magamit pang politika, baka magamit for eleksyon. Walastik din tong vlogger na to Pinagtatanggol niya si Bobong Marcos, meron daw siyang political will. Kaya binito niya yung 100 billion pesos. Tinanggalan daw yung DPWH ng 26 billion pesos. Oy, may git 1 trilyon. Ang dinagdag dyan ay 200 billion. Ang dinagdag sa DPWH ay may git 200 billion. At binawasan yung Department of Education. Marami pang binawasan. Pati AFP binawasan Yan ang sinasabi mong matalinong presidente na may political will. Kaya nga hindi siya na-invite sa Amerika kasi ayaw ni Donald Trump yung walang alam na presidente, bobong presidente at masasabi nating bangag. Ayaw niya ng bangag. Kaya binito niya. Ibang klase. Ibang klase. Kung naiintindihan nyo, kung nakikinig kayo mabuti, maintindihan nyo. Pero kung saradong isip, hindi ito maintindihan. Anong inyong masasabi niya? Ikaw saradong isip. Ang isip mo asarado. Nakikita mo na ang korupsyon. Nakikita mo na ang nangyayari sa taong bayan. Patuloy ka pa rin pinaglilingkuran at dinidepensahan ng isang weak leader. Hindi lang weak. Ang problema, ayaw niya magpa-policial test. At ngayon, nag-declare po itong si Marbil. Alam niyo kung anong dineclare ni Marbil, mga ka-reaksyon? Nag-declare po si Marbil na ang mga men and women in uniform, AFP and PNP alike, wala na daw po silang drug test. Exempted na sila sa drug test. Pangalawa, ito nga po Executive Order number 81, hindi rin pangkaraniwan ito. First time sa kasaysayan ng ating politika na ang presidente ay nagtanggal ng member ng National Security Council, hindi isa, hindi dalawa, 3, 4 nga 3 former president at isang active o isang incumbent vice president. Sino ang mga tinanggal sa National Security Council as member? Joseph Estrada, former president. Gloria Macapagal Arroyo, former president. Rodrigo Roa Duterte, former president. At Vice President Sara Duterte. Ibang klase rin pong desisyon yan. Hindi yan desisyon ng mahinang liderato. Yan ay desisyon ng may tapang, talino at dedikasyon na sa paninindigan niya. Hindi kailangan na mag-advise sa kanya bilang advisory body ang National Security Council ng mga hindi niya pinagkakatiwalaan. Ano talaga itong tao na to? May depresya siguro sa pag-iisip ito. O kaya talagang ang tawag dyan, duwag. Alam mo, Mr. Vlogger, yung pinagtatanggol mong presidente, insecure yan. Takot yan doon sa VP Sara Duterte. Hindi niya kaya. Ngayon, tinanggal niya yung presidente, si Pangulong Digong, Pangulong Gloria, Pangulong Era. Bakit? Kasi mahinang nila lang. Walang natapos. Natapos ba yan? Hindi natapos ng kolehiyo yan. Walang kurso yan.
So, ibig sabihin, undergraduate yan kasi puro bulakbol. Puro kokain ang ginatupag niyan, puro kokain. Yan ba ang iniidolo mong presidente? Ano ba yun? Pinapakita lang niya na tinanggal niya si BP Sara sa buong Pilipinas, ganoon. Kasi nararamdaman niya, oy, vlogger, nararamdaman niya si Bobong Marcos wala nang tamis sa sambayan ng Pilipino. Yung mga katulad nyo na lang mga bayarang vloggers ang nagtatanggol sa kanya. Pero mahirap ipagtanggol ang isang bobo, weak leader, walang alam at isang bangag. Mahirap ipagtanggol ang mga ganyan, boy. Pero ikaw, bilib ako sa iyo, ha? May tapang ka pa rin na sinasabi mong may political will. Tinanggal niya si BP Sara, tinanggal niya si Pangulong Duterte, Gloria Macapagal Arroyo, Era Estrada. Para ano? Para maipakita niya na hindi siya nagtitiwala sa mga yun. At para mapakita niya sa taong bayan na sila ay mga mga national threat. National security threat sila, ganoon. Alam mo, ang national security threat, ang nagmamahalan yung paninda, yung oy, makinig ka, vlogger sa'yo, ha, makinig ka. Matanda ka na, wala ka pang alam. Makinig ka. Alam mo ba na ang totoong national security problem ng Pilipinas ay ang pagtaas ng bilihin at maraming nagugutom. Pag maraming nagugutom, maraming krimen. Yan ang national security issue. Pag maraming nagugutom, maraming problema ang bayan. O tingnan mo, ang bansa pag walang nagugutom, kumpleto ang pagkain nila, okay na okay, mapayapa ang pamilya, mayroong pera, pag nagbayad ng ilaw, pag nagbayad ng tubig, may pera. Ngayon, wala! Mga ka-reaction, ito ang pinagmamayabang po nila, mga ka-reaction. Alright? Or sa tingin niya, sila pa yung threat sa kanyang gobyerno at sa kanyang pamilya at sa kanyang buhay. Yan ay hindi pangkaraniwang desisyon. Doon! Again, kung naintindihan yung iso, bibilib kayo. Pero kung ayaw yung intindihin, magagalit kayo sa isong ito. Baka pati ako idamay nyo, magalit kayo sa akin. Kasi hindi nyo naintindihan. Pero kung naintindihan mo ang sinasabi ko, gaano kahalaga? Hindi ako magagalit sa'yo. Bakit ako magagalit sa'yo? Wala kang ang alam eh. Para akong pumatol sa siraulo. Magagalit ako sa'yo? Hindi ako magagalit sa'yo. Pinapaliwanag ko lang para kung sino man ang makarinig sa'yo ay wag nang maniwala. Gaano kasensitibo ang desisyon ng Pangulo ay bibilib kayo. Yun. Hindi yan pangkaraniwan. Yun. Okay? Kasi sa nakaraang mga administrasyon, lahat ng nagiging presidente ay member ng National Security Council. Talaga. Dahil nga po yung advisory body na nagbibigay ng idea, nagsasuggest at tumituligsa or bumabalangkas kung ano ang solusyon sa seguridad ng ating bansa. National security ang iso. Pero sa halip na ipaubaya niya or ang tawag ito, manatiling member, yung tatlong Pangulo at kasalukuyang Vice President, isinakripisyo ng ating Pangulo yun. Mas may tiwala siya sa kanyang gabinete. May tiwala siya sa Senate President at House Speaker kasi sila yung active member. Wala siyang tiwala sa dating Pangulo na wala rin ang tiwala niya sa pangalawang Pangulo. At kung bakit, alam na ninyo yon. Kasi yung mga yan, lalo na yung mag-amang Duterte, ang pinaniniwalaan ng iba at ang National Security Council na sila nagbigay ng active threat, buhay na pagbabanta sa seguridad ng bansa at sa ating Pangulo matapos sabihin ni Sara Duterte na kanyang iniutos kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker. Yan po ang pinanguhugutan. Kunin ang buhay, hindi kinukuha buhay. Tingnan po ninyo itong mga vlogger ng mga bulok na vlogger na yan. Mga esaymada vlogger yan eh. Kunin ang buhay, may ganon. Walang ganon. Pag dinurgur si BP Sara Duterte, maglalaho si Tambaluslo, si Bangag, tsaka si Palaka. Pag may kumuha sa buhay ni Inday Sara. Kaya liliwanagin natin yan. Ha?
Hindi pwede yan. Bawal yan.